Ang alamat ng langaw. Kwento ni Segundo D. Matias Jr. Noong araw ay may isang mag-asawa na labis na kinaiinisan ng mga kakilala. Paano ay parehong tamad ang mga ito? Ayaw nilang magtatrabaho at kontento ng umasa sa mababait nilang mga kapitbahay para makatawid sa gutom. Bukod sa pagiging palaasa, sa ikabubuhay ay may pangit pang ugali ang dalawa. Naging gawain na nila na kapag may handaan ay dumadalo sila kahit hindi imbitado. Ang nakakainis pa ay lagi silang nauuna sa pagkuha ng pagkain kaysa sa mga inimbitahang panauhin. Saan man makakita ng pagkain ng mag-asawa ay tiyak na tutunganga sila sa harap hanggang mabigyan sila. Kapag nakakita naman sila ng mga pagkaing nakabilad tulad ng daing o isdang tinutuyo, ay tiyak na kukuha sila kapag nalingat ang may-ari. Napakalakas ng pang-amoy ng dalawa pagdating sa pagkain. Tila sila ay may makapangyarihang pang-amoy na kung saan may pagkain ay natutunton nila. Isang araw ay napansin ng mag-asawa na nakabihis ng maayos ang kanilang mga kapitbahay. Lahat ay tila pahangos na papunta sa isang lugar. Nagka-ideya sila na marahil ay sa isang malaking handaan patungo ang mga ito. Palihim na sumunod ang dalawa sa mga kapitbahay. Gayon na lang ang kanilang tuwa nang makitang handaan nga ang kanilang pinuntahan. Gumawa ng paraan ng dalawa para makapasok sa bahay kahit hindi imbitado. Napakaraming handang pagkain kaya nagpakasawa sila. Nang inaakala nilang wala nang kakain at nakalingat ang may-ari ng handaan, nagtungo sila sa mesang kainan at nagsimulang magbalot ng mga pagkain para iuwi. Nagkataong napalingon ng may-ari ng handaan at kitang-kita ang ginawa ng dalawa. Sa galit ng may-ari ay isinumpa ang mag-asawa. Sinabi nito na hindi na sila makakapagdala ng anumang pagkain kahit kailan at hindi sila pakakainin kahit nasa handaan pa sila. Binaliwala lang yon ng mag-asawa na napilitang umuwi. Pagdating ng bahay ay bigla na lang nagbago ang anyo ng dalawa. Naging maliit silang kulisap na may mga pakpak. Hindi na nakita pa ng mga kapitbahay ang mag-asawa. Sa halip ay dalawang insektong dapo ng dapo sa mga pagkain ang lumitaw. Kahit bawalan at paalisin ay dadapo pa rin ang mga ito sa pagkain basta nakalingat ang nagbabantay. Ang mga insektong yon ay tinatawag na langaw. Ang pangalawang kwento ay ang alamat ng ahas. Kwento rin ni Segundo D. Matias Jr. Bago pa man gumagapang ang mga ahas, ay dati na silang may mga paa. Tulad ng iba pang mga hayop, ang mga ahas ay may 4 na paa na kanilang ginagamit upang makalakad. Sa gubat, tinuruan ng isang guro ang mga magkakaibigang kobra, sawa, at dahong palay ng pagtatanggol sa sarili. Ang mga ito ay tinuruan ng guro sapagkat napansin nito na ang mga ahas ay maliliit at palagi silang kinakawawa ng mga mas malalaking hayop. Matapos ang kanilang pag-aaral, natuto nga ang mga ahas ng kakayahang ipagtanggol ang sarili. Mahigpit na ipinagbili ng guro sa mga ito na huwag gamitin ang natutunang kakayahan sa paghahambog lamang. Ito ay gagamitin lang nila kung kinakailangan at sa mabuting layunin lamang. Ngunit dahil sa bagong natutunan, naging mataas ang tingin ng mga ito sa sarili. Saan man sila magpunta ay pinagyayabang nila na itinuro sa kanila ng guro ang kakayahan ng ipagtanggol ang sarili, maski mas malaki pa ang kalaban. Isang araw, ang mga ahas ay nagkatuwaan at nagpustahan kung sino sa kanila ang pinakamagaling. Nagpatagisang gilas silang 3. Dahil dito, ang lahat ng mga hayop sa gubat ay nagkagulo. Sumakit ang katawan ni Leon
Nang pilipiti ni Cobra, ika-ika si elepante matapos sipa-sipain ni Sawa ang kanyang mga binti. Si Matsing naman ay napagod at inihingal sa katatakbo upang maiwasan ang mga suntok ni Dahong Palay. Narinig ng guro ang ginawa ng mga tinuruan niyang ahas. Napailing ito at nag-isip kung paano niya tuturuan ng leksyon ng mga hambog at malilikot na hayop. Matapos mag-isip, ay hinanap niya ang mga ahas. Nang makita ng guro ang mga ahas, ito ay nagdasal. Napatulog niya ang mga ito. Itinali niya at inipit ang mga paa ng malilikot na ahas at pinutol ang mga ito. Nagising niya ang tatlo at nakita ang putol nilang mga paa. Nasa tabi nila ang kanilang guro. Pinaunawa ng guro na kaya niya pinutol ang mga paa nito ay dahil sa naging hambog ang mga ito dahil sa panibagong natutunan. Pinagsabihan niya ang mga ahas na simula noon ay wala na silang paa at kagapang na lamang sila para makalakad. Hindi na rin nila magagamit ang kakayahan sa pagtatanggol dahil hindi sila karapat-dapat para dito. Simula noon ay gumagapang na lang ang mga ahas dahil hindi na rin nila magamit ang kakayanan ng pagtatanggol at sa hiyang dinulot ng pagkaputol ng paa. Sila ngayon ay naging mailap sa ibang mga hayop. Nagtatago sila at nag-aantay ng tamang pagkakataon upang umatake sa kanilang biktima. Ang ikatlong kwento ay pinamagatang Alamat ng Buhaya. Kwento pa rin ni Segundo D. Matias Jr. Noong unang panahon ay may isang babaeng nabubuhay na wala nang ginawa kundi ang kumain. Nang kumain at likumin ang kayamanan ng mga tao. Inuubos niya ang mga ani, salapi at ginto ng mga tao sa bawat nayong kanyang pinupuntahan. Nagagawa niya yon sa pamamagitan ng pagbabalat kayo bilang isang pulubi. Pagkatapos noon ay tuwang-tuwang iiwan niya ang lugar. At bago pa may makatuklas sa ginawa niya, ay huli na ang lahat. Naghihirap at nagkakasakit na ang mga tao. Isang nayon na lamang ang hindi pa niya napupuntahan. Matatagpuan yon sa kabilang bundok. Tahimik na nagtungo siya roon, dala ang sako-sakong kayamanang nalikom niya sa mga nayong napuntahan na niya. Sa gubat na malapit sa isang lawa ay nagtayo siya ng kubo. Doon niya iniba ang kanyang anyo. Pinalitan niya ang kanyang damit, nagsuot siya ng peluka at dinungisan niya ang katawan para magmukha siyang pulubi. Nag-iba rin siya ng pangalan. Aling Aya ang pakilala niya sa mga taga roon. Tuwing umaga ay naglalagi siya sa harap ng simbahan upang mamalimos. Umiiyak siya upang maawa sa kanya mga tao. Maawa na po kayo. 3 araw na po akong hindi kumakain. Dala ng awa, lahat ng napapadaan sa simbahan ay nagbibigay ng limos kay Aya. Pagsikat ng araw, muling lalabas at mamamalimos si Aya. Nagtutungo siya sa mga kabahayan upang humingi ng pagkain, pera at kung ano-ano pa. Sa husay niya sa paghikayat at sa pag-iyak, napapaniwala niya ang lahat na siya ay isang pulubi. Sari-saring kwento ang hinahabi niya para makuha ang kayamanan ng mga taga-nayon. Maawa ka na. Isa sa aking mga anak ang malubha ang sakit. Kailangan ko ng pampagamot. Sabi niya sa isa. Hindi pa ako kumakain, Ineng. Baka pwedeng bigyan mo ako ng kinakain mo kahit konti lang. Pagmamakaawa naman niya sa isa. Hinipan ng nakaraang bagyo ang aking nag-iisang kubo. Palaboy-laboy ako at wala na akong matirhan. Kwento niya sa isa pa. Tumutulo ang kanyang huwad na luwa. Pati si Manong Kuwago na kanyang nadaanan isang gabi sa itaas ng puno sa plaza ay kanyang hiningan ng limos. Muli, bumuhos ang luha niya sa harap ng ibon
para maawa ito sa kanya. Manong Kuwago, maawa ka sa isang kagaya kong naubusan na ng lakas. Kahit gutom si Manong Kuwago ay nagawa nitong ibigay ang isdang tangan nito. Maghahanap na lang ako ng mahapunan. May pakpak ako at kaya ko pang makahanap ng makakain. Pagkabigay nito ng kakainin na lamang na isda ay lumapad na ito. Napangisi si Aya, nakaloko na naman ako, sabi niya sa isip. Nang gabi ring iyon, habang kumakain ng bayabas si Manong Kuwago sa taas ng isang puno sa gubat ay namataan niya si Aya na naglalakad na ng tuwid ng babaeng pulubi. Isa-isang tinatanggal nito ang gula-gulanit na damit, ang dumi sa muka at ang peluka. Sinundan niya si Aya patungo sa kubo nito. Doon niya natuklasan ng lihim nito. Nakita niya ang tunay na anyo nito, pati na ang kabang-kabang pera at kayamanang nalikom nito. Nakangis ito habang kinakausap nito ang sarili. Mapapasakin ang lahat ng kayamanan nila. Mga hangal sila. Napakahusay ko talaga. Pag naubos ko na lahat ang kanilang kayamanan, lalayas ako sa lugar na to at magbubuhay reyna. Kinaumagahan, mabilis na ibinalita ni Manong Kuwago ang kanyang nakita sa mga taga-nayon. Maniwala kayo sa akin. Huwag ninyong hintayin maubos ang kayamanan ng bayang to dahil sa masamang ugali ni Aya. Pero iniwan na siya ng mga tao. Ni isa ay walang naniwala sa kanya. Hanggang sa magsimulang maubos ang mga pera, ginto at pagkain ng mga taga-nayon. Ang ilan sa mga bata ay nagkasakit dahil sa kakulungan sa pagkain at pera. Awang-awa si Manong Kuwago sa kanyang nakikita. Isang araw, habang patuloy sa pagmamalimos si Aya sa plaza, dumating si Manong Kuwago. Patutunayan ko sa inyong huwad si Aya, na hindi siya pulubi at nagbabalat kayo lamang. Lumipad siya at tinanggal ang peluka ni Aya. Pinagtatanggal niya ang gula-gulanit na damit nito. Tumambad ang mga lahas na nakasabit sa katawan nito. Pinagpag niya ng kanyang pakpak ang mga dumi sa mukha nito hanggang sa lumitaw ang tunay na anyo nito. Walang nagawa si Aya. Nagulat ang lahat. Sino ka? Sino ka? Sigaw ng isang taga-nayon. Uubusin niya ang kayamanan natin. Pagkatapos ay aalis siya, ganyan din ang ginawa niya sa mga karatig na yun. Nagawang tumakbo ni Aya bago pa siya malapitan ng mga tao hanggang marating niya ang kanyang kubo. Dagling kinuha niya ang sako-sakong kayamanan at mabilis na nilisan ang kubo. Nilusong ni Aya ang lawa. Nang makarating siya sa gitna at nakita niyang napapaligiran siya ng mga tao, isinubo niya sa isa-isang laman ng mga sako ang mga pagkain, pera, ginto at kung ano-ano pa. Hanggang sa lumaki na lumaki ang bibig niya at nabundat siya, ngunit wala siyang pakialam dahil sadyang sakim siya. Unti-unti ay lumubog ang kanyang katawan. Walang nagawa ang mga tao kundi mamangha sa ginawa niya. Dahil sa bigat niya, nilamon siya ng lawa. Bumula ang tubig hanggang sa magtining iyon. Nagulat ang mga tao nang ilang sandali lamang ay isang buntot na malaki na may napakakapal ng balat ang lumitaw sa lawa at bigla ring lumubog. Nagtakbuhan ng mga tao sa takot. Mula noon, muling nanumbalik ang katahimikan sa nayon. Pero hindi na dumayo ang mga tao sa lawang yon. May nagsasabing may isang hayop na nagpapakita sa lawa, dambuhala. Malaki ang bibig at may matutulis at matatalim na ngipin. Magaspang ang balat nun, may mahabang buntot at mistulang sa halimaw ang anyo. Minsan daw ay gumagapang yon sa pampang. Kaya takot na ang mga taong magawi sa lawang yon na tinatawag ng mga taga-nayong lawa ni Aya. Lumipas ang maraming taon, nagpasalin-salin sa mga bibig ng mga tao ang kwento ni Aya. Si Aya sa lawa. Kinalaunan, umikli na lamang yon at naging buwaya. Kaya sa susunod na makakita kayo ng buwaya, huwag kayong maniwala sa kanyang mga luha. Sadya lamang lumuluha yon pero walang lungkot na nararamdaman. Higit sa lahat, huwag lalapitan yon dahil ang buwaya ay isang mabangis na hayop.
Yun lamang at maraming salamat sa pakikinig. Ako si Jebron Lex Aquino mula sa BS Psych 2B.